Sa bawat misyon ni James Bond, may isang bagay na hindi niya maiwasan, ang anino ng kanyang nakaraan. Minsan iniisip natin na ang bawat laban ay isang bagong simula, ngunit paano kung may isang hindi nakikitang kamay na kumokontrol sa bawat galaw niya? Ang mga kalabang kanyang tinalo, ang mga trahedyang pinagdaanan niya, tila isang random na serye ng mga pangyayari. Ngunit paano kung hindi ito aksidente? Paano kung may isang organisasyong nasa likod ng lahat, isang tao na matagal nang nagmamanipula sa kanyang buhay, naghihintay ng tamang oras upang ipakita ang tunay nitong plano? Sa pelikulang Spectre, ang lahat ng ito ay unti-unting nabubunyag. Kaya kung gusto mo ng ganitong malalimang pagsusuri ng mga pelikula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video, at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang iba pang movie breakdowns. Ngayon, simulan na natin ang buong kwento ng Spectre. Ang pelikula ay nagsisimula sa Mexico City, sa gitna ng makulay na pagdiriwang ng Day of the Dead. Makikita natin si James Bond na nakasuot ng isang itim at puting skeleton costume, naglalakad sa isang mataong kalsada, kasama ang isang babae. Ngunit habang naglalakad siya, may isang bagay na kapansin-pansin, hindi siya narito upang magsaya. May sinusundan siyang target. Si Marcos Ciara, isang assassin, ay nasa isang gusali kasama ang kanyang mga kasabwat. Napag-alaman ni Bond na balak nilang pasabugin ang isang gusali sa lungsod. Sa halip na maghintay ng backup, nagpasya siyang tapusin agad ang misyon. Isang matinding labanan ang naganap, na humantong sa isang pagsabog na muntik ng ikamatay ng maraming tao. Habang tumatakas si Ciara sa isang helicopter, hinabol siya ni Bond. Sa isang nakamamanghang eksena, nakipagbuno siya sa loob ng helicopter, habang ito ay lumilipad sa ibabaw ng libu-libong tao. Sa huli, napatay niya si Ciara at nakuha ang singsing nito, isang singsing na may simbolo ng isang octopus, isang palatandaan na ito ay may koneksyon sa isang mas malaking organisasyon. Pagbalik ni Bond sa London, sinalubong siya ng galit na si M, na hindi natuwa sa kanyang hindi otorisadong misyon sa Mexico. Bilang parusa, sinuspindi siya mula sa field duty. Samantala, may bagong banta sa MI6, si Max Denbigh, isang opisyal ng gobyerno na naispalitan ang tradisyonal na intelligence system gamit ang 9AS, isang global surveillance program. Ayon kay hindi na kailangan ang mga tulad ni Bond dahil mas epektibo umano ang teknolohiya sa pagkolekta ng impormasyon. Ngunit may isang lihim na utos si Bond, isang huling mensahe mula sa dating M bago ito namatay. Sinabi nitong hanapin at wasakin ang organisasyong konektado kay Ciara. Dahil dito, nagsimula ang kanyang lihim na investigasyon. Ginamit ni Bond ang singsing ni Ciara bilang clue upang matunton ang isang pagpupulong sa Rome. Doon niya natuklasan ang isang lihim na organisasyon na tinatawag na Spectre, na tila nasa likod ng maraming kaguluhan sa mundo. Sa pagpupulong, isang lalaki ang nagsalita, ang leader ng Spectre. Nang lumingon ito kay Bond, ngumiti ito at sinabing, "Welcome, James. It's been a long time, and finally, here we are." Sa puntong ito, napagtanto ni Bond na hindi lang ito isang ordinaryong organisasyon, may personal siyang koneksyon sa taong ito. Ngunit bago pa man niya matuklasan ang lahat, napansin siya ng Spectre, at agad siyang hinabol ng isang malakas na assassin, si M.R. Hinks. Sinundan siya nito sa isang matinding habulan sa kalsada ng Rome, ngunit sa huli, nakatakas si Bond. Sa kanyang paghahanap, natunto ni Bond si M.R. White, isang dating miyembro ng Quantum, isang sangay ng Spectre. Ngunit nang matagpuan niya ito, halos patay na ito dahil sa polonium poisoning. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni M.R. White na tinalikuran niya ang Spectre matapos niyang madiskubre ang tunay nilang plano, isang bagay na mas masama pa kaysa sa anumang nagawa nila noon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, binanggit niya ang pangalan ng kanyang anak, si Madeleine Swan, ang tanging taong makakatulong kay Bond. Sa tulong ni Madeleine, natunto ni Bond ang isang base sa disyerto kung saan matatagpuan ang utak ng Spectre, si Franz Oberhauser. Dito, nagkaroon ng isang revelasyon, si Oberhauser ay hindi lang leader ng Spectre. Siya ay si Ernst Stavro Blofeld, at higit sa lahat, siya ay ang dating anak ng lalaking kumupkop kay Bond noong bata pa siya. Inamin ni Blofeld na siya ang nasa likod ng lahat, mula sa Quantum, kay Silva sa Skyfall, at sa lahat ng trahedyang pinagdaanan ni Bond. Dahil sa selos at galit, nilikha niya ang Spectre upang sirain ang buhay ni Bond.
Sa isang brutal na torture scene, sinubukan ni Blofeld sirain ang memorya ni Bond. Ngunit sa tulong ni Madeleine, nakatakas sila at winasak ang buong base. Pagbalik sa London, nalaman ni Bond na nais gamitin ni C ang 9IS upang bigyan ng lubos na kapangyarihan ang Spectre. Sa tulong ni M, Miss Moneypenny, at Q, nagawa nilang pigilan ang plano ni C at pabagsakin ang kanyang operasyon. Samantala, si Blofeld ay nagtangkang tumakas gamit ang isang helicopter, ngunit binaril ito ni Bond, dahilan upang bumagsak ang sasakyan. Sa halip na patayin si Blofeld, pinili ni Bond na ipaaresto ito, isang patunay na hindi lang siya basta isang assassin. Sa huling eksena, iniwan ni Bond ang MI6 at sumama kay Madeleine, tila naghahanap ng bagong buhay. Ngunit ang tanong, talaga bang tapos na ang lahat? O may mas malaking panganib pang naghihintay? At diyan nagtatapos ang recap ng Spectre. Nakita natin kung paano ang nakaraan ni Bond ay hindi lang isang serye ng mga aksidente, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit ang tanong, makakatakas ba talaga siya sa anino ng Spectre? Kung gusto mo pa ng ganitong deep dive at analysis sa mga pelikula, don't forget to subscribe to NY channel, i-like ang video, at i-click ang bell icon para hindi mo mamiss ang mga susunod na movie breakdowns. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na recap.